Happy birthday, Tatay Diggs! Oh, ito ang inyong saksi. Ay, hindi. Ano ba naman si Silab? Oh, tawagin ko na lang si Silab ang aking sarili, guys, ha? Kasi ganito, nag-open ako ng account, ng channel ko dito sa YouTube para lamang ipagtanggol ang ating pinakamamahal na presidente forever ko. Siya ang president forever ng sisilab nyo, guys. Oo. Kasi inaapi siya ngayon. Oh, di ba? Sino ang hindi nakakaalam na ang ating pinakamamahal na Tatay Diggs ay inaapi ngayon? Di ba? Oh, birthday niya nandyan siya sa dahig. Oh, at sa pilitan siyang dinala dyan. Ha? Oh, kaya ito ay inabot na siya dyan ang birthday niya. Hindi ko talaga akalain, guys, na siya ay dyan ay magbe-birthday. Oh, hindi pumasok sa aking maliit na utak na ang ating pinakamamahal na hero na presidente natin forever na si Tatay Digong ay mapupunta sa ganyang lugar na imbis na suklian natin ang mga kabutihan niya sa atin mga Pilipino na nagmamahal sa kanya, ay naminahal niya. Oh, di ba? Tapos ito ang isusukli natin. Saan ang ating mga konsensya? Yung mga nagpadala sa kanya dyan. Paano kayo nakakatulog na nanginabang din kayo sa mga ginawa ng ating mahal na Tatay Digong, di ba? Oh, ito ay ako'y nag-open ng aking account, ano ba yung tawag doon? Channel dito, guys, sa YouTube para tayo ay makapagtanong-tanong naman sa mga ayaw talagang matanggap ang ating Tatay Digong, di ba? Oh. Hindi ko talaga maisip kung bakit ayaw nila kay Tatay Digong. Diba? Mapapaisip ka na ang aayaw lang naman kay Tatay Digong ay yung mga, alam nyo na, yung mga paborito, ang polvoron, at yung mga may mga gawaing hindi maganda. Diba? O, pwede naman sabihin natin na may mas gusto sila na mga na mga idol din nila, diba? Kaya sila ay aayaw din sa ating hero, di ba? Alam nyo, guys, matatawag ko talagang hero ang ating Tatay Diggs. Kasi walang nakagawa niyan kahit saan na sigurong presidente ang ginawa niya, na itinaya niya ang buong pamilya, ang buhay ng buong pamilya niya para lang malinis ang ating bayan, di ba? O, kung hindi siya naupo, ano na itsura kaya ng bayan natin na maging sa amin sa pinakasulok-sulok na ng Pilipinas ay mayroong mga tumihaya. Tumihaya sila, guys. Hindi sa kung saan pang pagtitihaya, ha? O, yung mga taga-kuha ng aming mga pitaka doon, na pag nakasakay ka ng jeep is mamalayan mo wala ka ng pitaka. O, mamalayan mo wala na yung necklace mo. Yung sila pa yung masugid na taga-kuha. Kung ano yung magustuhan nila sa'yo kapag ikaw ay nakasakay sa jeep, bago ka man bumaba, wala na. Diba? Ganon sila. Tapos isang umaga pagising namin, andoon na sila sa sa patio, tawag nun sa amin, yung plaza. Oh, nakatihaya sila doon. Siguro nakatulog sila doon, guys, mula nung naupo ang ating hero na Tatay Diggs. O kaya ginawa ko ang channel ko na to, guys. Ito ang pinakaunang-unang video ng sisilab nyo, guys. Oo. Kaya gusto kong maging pinaka-memorable ito sa akin. Kaya isinabay ko sa birthday ng ating hero, na ating Tatay Digong, 'di ba, guys? So, kaya magiging pinaka-memorable ito sa akin yung itong pag-open ko ng channel ko dito, guys. Thank you for watching. Hindi pa. Kasi may advice sa atin dito na dapat umabot ng 20 pesos. Hindi 20 pesos, guys, ha? 20 minuto.
Kaya tayo may mga katanungan, di ba? Makikita nyo naman guys sa aking title ng aking maliit na channel na tanong at reaction vlog. Di ba guys? At itatanong natin, magtatanong-tanong tayo. Tayo ay ordinaryong tao. Oo. Wala tayong ngipin. Wala tayong isang ngipin. O, di ba guys? Kasi hindi na tayo talaga makatiis. Ako pala. Hindi na ako makatiis, guys. Hanggang dyan na lang ako sa comment section. Parang gusto ko nang gusto ko nang lumabas doon sa kanilang mga wall, yung aking mga fina-follow na si PH Update at si Update PH. Ay, hindi. Isa pa ba yun? Sino pa ba yun yung isa? Basta meron siyang PH, basta may mga PH yung aking mga idol. Kaya lang ako'y nalulungkot naman. O, di ba? Yung ating title, guys, is tanong at reaksyon, di ba? Kasi, oo nga pala, yung isa PH reaction ko. Gusto kong makita mga mukha nila, naman mga idol ko. Magpakita naman kayo sa akin. O, tignan nyo, ako kahit wala akong ipin, nagpapakita ako ng mukha ko. O, di ba? Si Banat Bay. O, buti yun. Pinagsawaan ko na yun. Pinagsawaan ko na si Banat Bay, guys. Ay, hindi, pinagsawaan ko na siyang tignan yung kanyang mukha. O, tapos si idol kong Coach Oli, pinagsawaan ko na rin yun. O, ayaw ko na sa kanila. Ay, hindi naman. Gustong gusto ko talaga sila, guys. Kasi mula sa umpisa, bago mag 2016, napanood ko ang ating Tatay Diggs sa kanyang interview kay Karen Aguila. Ay, hindi, kay Karen Abila. Ay, Karen Davila ba yun? Oh. Tapos doon ako na-inlove talaga. Baka marinig tayo ng asawa ko. Sino ba ang nai-inlovean mo dyan? Oh. Ganyan ang kwento ng sisilab nyo, guys. Oh. Tapos, ganun ang nangyari. Sinundan ko na ang ating Tatay Diggs. Sa umpisang-umpisa, pinangampanya ko yan sa aking buong pamilya. Na hanggang ngayon, meron akong mayroon akong poster niyan doon sa aking kwarto. Wala nga akong picture ng asawa ko sa kwarto ko. Pero kay Tatay Diggs meron. O kaya pagpapasok ka pa lang sa aming sa living room namin, makikita mo na ang picture ng aking hero na si Tatay Diggs. O tapos ganito ang isusukli natin. Nasaan ba ang konsensya ninyo? Kahit sabihin pa natin, ano ba itong buhok natin? Di ba? Ordinaryong may bahay lang tayo, guys, na nagtatanong at magbibigay ng reaksyon sa mga nangyayari sa atin ngayon. Dahil napakagulo ng ating mundo, ng ating bayan ngayon, na halos gusto ko nang maiyak sa sobrang yung mga kapatid ko, halos wala nang makain ngayon. Samantalang nung time ng ating Tatay Digong ay ganito, hindi ko naranasan ito. Yung parang easy-easy sila doon. Tapos, ngayon, halos mabaliktad ang bulsa ko, guys. Yung konsensya ko, hindi ako makatulog, hindi ako makakain sa sobrang kakaisip sa mga kapatid ko kung kumakain pa ba dyan dahil puro reklamo. Ang mahal-mahal daw ng bigas, ang mahal-mahal ng mga bilihin. Tapos, hindi nare-resolba, kundi ito na lang ang ginagawa, mukhang ang ginagawa na lang nila, ang yung bang gusto na lang talaga nilang ubusin yung 6 na taon siguro nila. O baka ayaw na nilang ubusin yung 6 na taon. Baka gusto pa nila 10 taon, 20 taon. Gusto ubusin na nila yung oras na lang nila sa mga Duterte kung paano nila mapapaalis sa kanilang dadaanan. Yun ang tingin ko, guys, sa mga nangyayari ngayon. Di ba? Ang gulo-gulo na ng ating bayan. Tapos, ganito, ano ang ginagawa nila? May nakikita ba tayong ginagawa nila? May nakita ba kayo, guys? O baka ako'y may salamin na. May salamin na ako, wala pa akong makita. Hindi mag-iingay ng ganito ang mga kababayan natin kung sila ay masaya. Di ba? Hindi magkakaganito kung sumusunod sa batas ang ating mga nagpadala doon sa dahig sa ating Tatay Diggs, di ba? Paano naman matatahimik tayo kung alam nating nadidihado tayo, di ba? Yan pa ang isang natutunan ko
at minahal ko ang ating Tatay Diggs dahil marami tayong natutunan sa kanya, di ba? O, lahat yung kapag nasa katwiran ka, ipaglaban mo, parang di ba? O, no, nawala yung mga nakabuka ang palad palagi sa tuwing uuwi ako dyan sa airport. O, yung parang pagbaba mo pa lang sa ating bayan is para kang nanliliit. O, di ba? O, hawakan lang yung bagahe mo. Yung hinawakan yung bagahe mo, may bayad na. O, saan ka ba naman nakakita na ganon? Na hahawakan lang yung bagahe mo, magbabayad ka. O, kaya sabi nga nung kapatid ko, dito na nga lang ako sa airport. Kasi, hinawakan lang yung bagahe mo, humingi na sa'yo ng 100. O, di ba? Bago dumating ang ating Tatay Diggs, ay ganun na ganun ang ating airport. O, yung mga tawag mo doon is, bumaba ka sa airport ng mga buaya. O, parang ganun ang nangyayari kapag uuwi kami dyan, guys. Oo, na pag upo ng ating Tatay Diggs, ay malayang malaya ka makakalabas. O, di ba? Niwala kang makitang gwardiya nga. Nakakalabas ako nang hindi man lang pinanood kung ano yung dala ko. Di ba? Kasi di ba ang sabi nga ng ating Tatay Diggs, tinignan na yon bago tayo sumakay sa eroplano. Pauwi dito. Kung ano-ano ng x-ray ang dinaanan noon, doon sa ating bansa na pinanggalingan. Tapos dito, pagdating dito is bubukay-kayin natin kasi kailangan ng may nakaipit sa iyong passport. Danas na danas ko yan. Kung hindi, kung walang nakaipit sa iipitan is matatagalan ka. O, kaya mapipilitan ka na lang talagang umipit. O, diba? O, kaya ganun ang yung paglapag mo sa sarili mong bansa, hindi ka ba maaliwalas yung pakiramdam mo na parang, hay, sa wakas, nakauwi na ako sa aking pinakamamahal na bansa. Hindi, nanliliit ka. At yung mga ano mo, kailangan mong isiksik dito, kailangan mong isiksik dito, kailangan mong isiksik dito, o yung mga kayamanan mo. Kasi baka pag dating mo sa bahay mo, wala ka ng kayamanan. O, di ba? O, pero nung naupo ang ating Tatay Diggs, para kang nakalaya. O, o hindi ka kakaba-kaba. Tapos sasakay ka ng taxi. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng taxi noon, di ba? O, hindi mo alam kung doon ka ba dadalhin sa sinabi mong address. O, tapos nung umupo ang Tatay Diggs, naku, kuya-kuya-koy tayo habang nakasakay tayo sa taxi. Dahil tayo ay pakiramdam natin ay safe tayo. O, tapos ano, hindi pa ako nakakauwi ngayon na yan na si ano. Alam nyo ba guys, hindi ko talaga binoto yan. Kasi ako'y stick to one. Tuloy ang sipon natin. Ay, ako pala. Stick to one ako guys kung magmahal. Baka marinig tayo ng dadataba natin. Oo, ganyan ako. Yung kung ano ang aking sinundan na alam kong tama. Si Tatay Diggs naman, kung talagang nakikita kong hindi maganda ang ginagawa niya, ay talagang bibitaw ako. Gusto ko nang bumitaw. Diba merong ganong kanta? Magpunas muna tayo ha. Kaya, mula talaga noong ano talaga ako kay Tatay Diggs guys. Yan na ang pinag-ano ko talaga. Itinatak ko na sa isip ko na itong taong ito ang mag-aahon sa Pilipinas. Sabi ko, pinangampan niya ko yan sa buong pamilya ko at sa mga kapitbahay ko. Kailangan ko pang bigyan sila ng pasalubong. Sabi ko, kapag hindi si Tatay Digong ang iyong iboboto, wala kang pasalubong. Di ba? Ganon. Hanggang dumating sa ganon na ipinagtanggol ko ang aking hero, ang ating hero. Tapos ano ang ginawa nila ngayon? Di ba guys? Yan ang tanong natin kay Vangad. Ano ang ginawa mo sa aming pinakamamahal na Tatay Digong? Alam ko kung ano mga pinagsasabi niya sa'yo, kaya nga hindi ko nga ikaw ibinoto.
dahil naniniwala ako sa aming Tatay Diggs. Hindi siya magsasalita ng ganun kung wala siyang nakitang ganun. At wala siyang alam. At wala siyang hawak na ebidensya sa'yo. Ha? Kaya napakarami mong nabudol dahil ito pa ang nakakalungkot sa atin, guys, na gusto kong itanong din kay Inday na pinakamamahal natin. Oh, na kung bakit hindi siya nakinig sa kanyang ama. At ito ay magiging leksyon din sa mga anak na dapat talaga makikinig tayo sa ating magulang, guys, nang hindi tayo napapariwara. O ang mga dinaranas ngayon ni Inday is yan na siguro ang kasabihan na kapag ikaw ay hindi nakinig sa magulang, ikaw ay mapapariwara. O, di ba, guys? O ano nangyayari sa ating mahal na Inday ngayon? Ano ang dinadanas niya ngayon? O, hindi ko talaga maubos maisip kung bakit ang ating pinakamamahal na si Inday ay nabudol. Samantalang, kaibigan niya ang ating ni Bangag. Kung bakit siya nabudol. Kumakati ang aking ulo, guys, talaga. O pag ako'y nag-iisip ng ganun. O, di ba? Bakit siya mabubudol kung wala ba siyang alam? Yun lang ang katanungan ko kay ating Inday. Sa ating pinakamamahal na Inday. Day, wala ka bang alam na ganun? Ito lang ang hindi ko talaga maubos maisip naman sa'yo, Day. Bakit hindi ka kasi nakinig sa ating tatay? Ay, hindi mo naman ako kapatid, Day. Nakikitatay lang ako kasi mahal ko nga ang iyong tatay. Bakit hindi mo siya pinakinggan? Kung kami nga, sila Banat Bay, is nakinig kami sa tatay mo, bakit ikaw hindi? Oh, ito ay nagtatanong ako sa'yo, Day. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. At ginagalang kita. Kahit alam kong kung hindi dahil sa'yo, hindi mananalo yan. Sana hindi tayo nagkakaganito. Oh, pero hindi ito na ang oras ng pagsisisihan. Nagtatanong lang ako. Ito ang pinaka main na dahilan kung bakit ako lumabas at gumawa din ako ng sarili kong ano. Hindi na ako makontento dyan sa comment section na hindi man halos mabasa ng ating mga idol ang ating mga komentaryo at mga laman ng ating puso't isipan, na sa comment lang tayo na naglalabas ng ating mga hinaing, na naglalabas ng ating mga katanungan kung bakit ganito ang bayan natin. Di ba, guys? Ito pa ang pinaka katanungan ko kay V Ngag. Kung bakit ka umupo dyan na wala ka naman palang alam. Ha? Pinaghirapan mo pang kung ano-ano pang mga pinangako mo sa amin, ay sa amin. Hindi sa kanila, hindi kita binoto. Ha? Kasi ako'y sumusunod sa ating Tatay Digong. Nakikinig ako sa matanda. Kaya hindi ako napapariwara. Ha? Hindi. Baka naman marinig tayo ng aking mama. Kasi tinakasan ko ang mama ko. Kaya nakarating ako dito sa ibang bansa, guys. Naririnig nyo pa ba ang boses ng sisilam nyo? Oh, ganito ang katanungan ko sa'yo. Bangag, ha? Bakit kaya umupo na wala ka naman pala alam? Oh, at bakit hindi mo na lang sinunod kung ano ang mga pinangako mo noon? Disin sana ay wala tayong problema ngayon. Hindi sana tayo nagkakaganito. Hindi tayo nagkakawatak-watak. Hindi tayo kung ano-ano mga pinag-iisip namin sa'yo. Ha? Kung sinunod mo lang yon, mga pangako mo, na itutuloy mo ang mga inumpisahan ng aming tatay. Kasi alam ko umpisa't umpisa, kung totoo talaga ang mga sinabi sa'yo ng aming tatay, is alam kong hindi mo talaga siya magugustuhan. Kasi siya ang magiging sagabal sa mga pag kinakain mo ang polvoron. Ha? Ay nako. Ito ang katanungan ko sa'yo. Bakit ka umupo dyan? Ha? Kung hindi mo naman pala mahal ang mga Pilipino. Kasi kung mahal mo, hindi mo hahayaan na ganito. Naghihirap tayo. Ha? Nagkakawatak-watak tayo.
Totoo ba? O ito na lang ang itatanong ko sa'yo, Bangag, ha? Totoo ba ang umpisa kong naiisip kung bakit ka pumunta dyan? Siguro kako, itong si Bangag is kaya siya halos gawin mo ang lahat para makabalik ka. Kasi siguro babawiin mo lang talaga yung mga kayamanan na hindi natin alam kung sa inyo ba talaga yan. Ha? Yan siguro talaga ang pinaka-goal ninyo na makuha ninyo yung mga kayamanan ninyong hindi namin alam kung sa inyo ba talaga yan. O ako'y nagtatanong ulit, kung sa inyo ba talaga ang mga kayamanan nyo na yan? Ha? Kaya ka ba bumalik dyan para lang makuha yan? Hindi para pagsilbihan ang mga Pilipino? Ha? O, yan ang iiwanan kong tanong sa'yo. Vangag. Ha? Kaya ako'y nabubungal sa'yo. Sige na. Thank you for watching na guys. Sana ay dumami pa tayong magtatanggol sa ating Tatay Diggs. Ha? Oh, happy birthday tay. Sana palagi kang babantayan ni Lord. At ibalik ka na dito sa amin. Miss ka na namin. Ako'y sumasabog ang aking... Ay, hindi pwede yun. Erase. Hindi pwede yun, ha? Alisin natin yun. Yung hindi na talaga ako makatiis. Tay, kaya ako lumabas dito. O, tingnan mo ako, tay. Ito ang isa sa mga anak mo na natulungan mo sa war on drugs mo na yan. Dahil sa amin noon is hindi ka makalabas-labas kahit araw. Sarap-sarap ng upo mo. Pag tingin mo wala ka ng kagamitan. Kasi kung nakatabi mo yung kumakain ng pulburon is kinuha na pala lahat ng pera mo. Oh, tapos pagising namin kinaumagahan, doon na sila natulog sa patio. Doon na sila natulog. Hindi na sila doon. Oh, inalis na lang sila doon. Kasi hindi na sila nagising doon. Siguro sa sobrang sarap ng tulog nila, hindi na sila nagising. Oh, kaya ito talaga, nagpapasalamat talaga ako sa'yo, tay. Dahil sa'yo, nalinis ang aking bayan. At kahit papano, ay nagkaroon kami ng peace of mind na dati noon, pag matutulog kami is halos hindi na kami makatulog. Kasi baka pag gising namin, o baka hindi na kami magising kasi kung pasukin kami ng mga walang puso na kung hindi pa nakontento kung ano yung kinuha nila is patutulogin ka pa nang hindi mo alam kung may magigising ka pa ba. Oh, naku, humaba na naman, nag-thank you na yan. Sige guys, ha, tulungan natin at rinig natin yung ating mga damdamin at saloobin dito kung bakit tayo nagkakaganito sa bayan natin. Na yung pinakahero natin is ganito pa ang ginawa nila. Wala ba silang konsensya? Ito lang ang itatanong natin sa kanila. Wala ba kayong konsensya? Ang walang konsensya ay hindi tao. Yan lang ang tandaan nyo. Sige guys, thank you for watching. At paki-subscribe naman ang Sisilab nyo. Napakadaldal na nagkanda-bungal na sa sobrang kadaldalan. Ipagtatanggol ko ang aking tatay. Mahal kita tay at happy birthday. Sana makauwi ka na dito sa atin. Ay, nandito pala ako sa ibang bansa. Hindi dyan. Makauwi ka na sa atin tay. At mabuhay ka ng napakatagal at napakasaya kalaro-laro mo ang iyong mga apo. God bless you. Happy birthday. I love you, tay. Baka marinig ako ng asawa ko, tay. Thank you. Thank you, guys. Please share and subscribe naman sa Sisilab na Bungal, guys. Para naman makarating tayo kung saan-saan. Love you all.